Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo ang bagong update ni SSS regarding sa SSS Funeral Benefit Program. Merong update mula noong October 20, 2023. So, bago natin pag-uusapan ang SSS Funeral Benefit, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Ngayon guys, ang bagong update is maaari nang mag-qualify sa funeral benefit na nagkahalaga ng mula 20,000 hanggang 60,000 pesos. So, kailangan lamang na makapag 36 months contributions hanggang sa buwan ng pagkamatay. Ayan. So, at least 36 months contributions. So, kailangan naka 36 months contributions ang member. So, pwede na makapag-claim beneficiary na mula 20,000 hanggang 60,000 pesos. So, guys, dati ang pinaka-max na makukuha ninyo sa funeral benefits is 40,000 pesos. So, ngayon, hanggang 60,000 pesos na. And may naka-fix amount din ito guys na kung saan 12,000 pesos naman ang makukuha ninyo kung halimbawa naman ang namatay na miyembro is may isa hanggang 35 monthly contributions. Ayan, so fixed amount na ito. Ayan, so ito din ay bagong update. Ang nakaganda dito guys is halimbawa isa lang yung hulog ng member, then kung siya ay pumanaw na, automatic yung beneficiary niya is may fix na makukuha ng 12,000 pesos. So, ayan, kahit isang contributions lamang ang meron siya, automatic 12,000 pa rin yung benefit na makukuha as your beneficiary. So, fixed amount na itong 12,000 pesos. Then, dito guys, sa bagong update na ito, sa pagbabayad ng benepisyo, susundin na rin ang order of priority of payments. Pinakauna is priority ni SSS is the surviving legal spouse. So, halimbawa ang namatay is may legal na asawa, of course, siya dapat ang mag-claim nito. So, hindi pwedeng ang mag-claim is yung magulang or anak kung halimbawa is may asawa. Pangalawa naman is mga anak, magulang o sinumang totoong tao, natural person na makapagpakita ng proof of payment sa kondisyon na halimbawa guys, hindi binayaran ng surviving legal spouse ang mga nagastos sa pagpalibing o hindi matuntuon ang kinaraunan nito. Sa case na to guys, kung halimbawa kayo ay anak or magulang or sino pa man, kung halimbawa naman is nandyan yung surviving legal spouse, questionin or tanungin pa rin kayo ni SSS kung nasaan yung legal spouse, bakit hindi siya ang nag-asikaso, at may interview pa rin yan kay SSS. So ito, take note na kung halimbawa kayo ay anak, magulang, o kayo yung may makapagpakita ng proof of payment, kayo yung nagbayad sa funeral expenses. Then, kung may asawa ang namatay, of course guys, pag mag-apply kayo niyan online sa SSS website, automatic kayo ay rejected. Kahit pa kompleto yung mga requirements niyo, kahit pa tama yung mga ipapasa nyong mga requirements at wala namang mali, tama lahat, kung siya ay may legal na asawa, automatic rejected pa rin yung pag-apply nyo ng funeral benefits. So, hahanapin kasi yan ni SSS kung saan yung asawa ng namatay. Kung kaya lagi pa rin yung rejected. Kaya pag ganong case guys, may asawa yung namatay, kailangan yung mag-file sa mismong SSS branch dahil hindi yan ma-approve online. Kung halimbawa patay na ang legal na asawa, pwede makapag-claim ang anak or magulang o sino mang totoong taong nagbayad ng funeral benefits. And pangatlo is ang namatay na miyembro ay single. Then ang prescriptive period sa pag-file ng funeral benefit claim ay sa loob na ng 10 taon mula sa buwan ng pagkamatay ng miyembro o pensyonado. So, kung halimbawa kayo ay namatayan na ng 7 years ago or 9 years ago,
At kung hindi nyo pa na-file yung funeral benefits niyo, pwede nyo pa itong maklaim dahil may prescriptive period na hanggang taon pwede mag-claim ng funeral benefits. Ayan, so ito yung bagong update nila ni SSS 2023 Circular Number 2023-009 para sa mga SSS members, beneficiaries, and claimants. So ito ay isang revised guidelines on the Social Security Funeral Benefit Program. So ito yung coverage na ito is all for funeral benefit claimants, surviving legal spouse, children, parents, or any other natural person. Dito cover din yung mga permanent total disability pensioner, retirement pensioners shall be covered these guidelines. Ang samatay naman yung mga permanent total disability pensioner, retirement, covered pa rin sila sa programa na ito. Then amount of funeral benefit naman. So ito yung formula guys, 20,000 halimbawa plus mo sa 0.5% times mo sa number of paid contribution times mo sa average monthly salary credit. So ito yon. So ang monthly salary credit natin is yun yung equivalent ng ating monthly contributions. So dito pwede kayong makapag-claim lamang ng 60,000 pesos. Hindi na ito lalagpas sa 60,000 pesos pag halimbawa ang computation ninyo is above 60,000 pesos. So, ang makukuha nyo is 60,000 pesos lamang dahil yan yung pinaka-maximum na benefits. So, nakalagay dito guys, number of paid contributions is the total number of contributions paid up to the month of death. Then, ito na yung kanina, average monthly salary credit is the higher. Ayan, so ito yung gagawin ninyo pag once na gusto nyong alamin yung computation kung magkano nga ba yung makukuha nyong funeral benefits kay SSS. So, gagawan ko ito ng bukod na tutorial kung paano kayo makapag-compute, kung tama ba yung computation ni SSS sa makuha nyong funeral benefits. Then, ito na yung napag-usapan natin kanina guys, order of priority of claimants. Then, next is the proof of payment of funeral expenses. So, dito makikita nyo yung funeral expenses shall only be limited to the following. So, dito guys, kung halimbawa may resibo kayo ng embalming services, burial transfer services and permits, funeral services for the dead including such service fee or its equivalent if from other religions, cremation or interment services, purchase or rent of coffin. Then itong F, mahaba, ayan. Then payment of memorial or funeral insurance plan, ayan. So kung merong mga resibo kayo nito guys, wag nyong walain. Dahil pwede nyo din yang isubmit yung mga resibo na yan na meron kayo lahat nyan, halimbawa. So dahil isa din yan sa mga requirements or kailangan ni SSS para ma-max pa yung makukuha nyong funeral benefits. So again, lahat ng nandito na nakalagay is kung meron kayong resibo sa mga yan, huwag nyong walain dahil ipasa nyo din yan para sa dagdag na funeral claim na makukuha ninyo. Then other conditions guys, kung kayo naman ang dahilan kung bakit namatay yung member, is of course hindi kayo qualified to claim a funeral benefit. And paano nga ba ang pag-file ng funeral benefits? So pwede kayong mag-file through the SSS website, pero kung halimbawa nakailang pasa na kayo at kompleto at sakto naman lahat ng requirements niyo, then pag laging rejected ito, so kailangan nyo nang pumunta sa SSS branch para mag-file. Dahil kung ganun guys, na lagi kayong rejected, tapos tama naman yung pag-fill out ninyo, tama naman yung requirements ninyo, then kung laging rejected ito, kailangan nyo nang pumunta sa SSS branch dahil may conflict sa inyong requirements, kung kaya kailangan pa ni SSS kayo ay ma-interview. So lalong-lalo na ang claimant is hindi yung asawa. So may interview pa yan kay SSS. Bawa ang claimant is hindi ka ano-ano,
siya lang yung nagbayad ng funeral expenses. So pag ganun guys, hindi talaga kayo ma-approve dahil i-interviewin pa kayo ni SSS. So kung kayo naman ay surviving legal spouse, so mas mabilis sa inyo makapag-file online dahil kayo naman yung priority ni SSS. So hindi na kailangan pa ng madaming interview si SSS sa inyo dahil kayo ay surviving legal spouse. So, ganun lang guys ang bagong update nitong funeral benefits. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga updated na mga videos ko. Thank you for watching!